good day. Today we are going to discuss about architectural drafting, or sometimes known as, we call this one as graphics. So first, we are going to have a review on what I've discussed to you before. The very basic when we have our drawings. No, for the first is our pencil points. When we are having freehand, nga magamit ta og pencil, pwede ra gyud og isa ra ka pencil, no, HB, and then mo differ lang na siya sa imong paggamit sa lapis and sa imong pagtahal sa imong lapis. So we have here four different types. We have the thin and black, which is very sharp, basta talinis kayo nimo nga pagka kanang tahal. So as you write down nga gamit nimo ang lapis nimo nga talinis kayo siya, syempre magka-dull man na siya, no. So the technique, kung magamit mo gani nga lapis, imo siyang samtang ga suwat ka mo anam pud siya og i-roll nimo hinay-hinay, kay para consistent ang imuhang line. Okay, lahi ra man na siya og mechanical, kay ang mechanical ang consistency lang sa pagduot nimo pareha, and then as you go along, tungod kay same rang iyahang point, dili siya mausob, mo na consistent ang iyahang size. Now we also have okay, kaning first is kaning thin and black. This is for the center lines, dimension lines, and extension lines. Now we also have medium and black, medyo baga-baga siya gamay, used for hidden lines. Next, we have the thick and black. Medyo dili na kaayo siya sharp, no, slightly dull na siya. Thick and black, you're going to use this one for making your border lines. Now, for the mechanical drawing sa ato, labi na sa ato ang border lines, mas maayo nga ang gamito na to is mechanical pencil. Now, kung ang inyong napalit yung mechanical pencil is dili kayo siya ingana ka black, you can choose 0.5 nga ang kuan sa imuhang point sa imong mechanical pencil, pero a darker shade, no? Dili lang tong katong HP kung ganahan gyud mo baga-baga pa. So, we also have this for construction lines, medium and gray, no? Dili na siya same ra siya aning isa, pero dili nimo siya iduot og maayo. So, this is for construction lines. Kay syempre pag mag-drawing ta, no, sa mga artist, before na sila nga naay final nga drawing alongside sa ilahang final good nga outline sa ilang drawing, na apa man gyud gitawag nga construction line. So mo na siya nipison lang na siya og drawing. So what we have that one, the medium and gray. Now we also have different line types. So these are the following line types. We have solid lines, meaning straight siya, no, walay putol-putol. Pag mag-drawing tag solid line, dili siya crooked, straight siya, labi na og mechanical. And then ingani siya na ay different kanang weights, lahi po to. Kung yung tagline types, these are the solid lines, the dashed lines, or sometimes called as hidden line. So the dashed lines are sometimes called, again, the hidden lines. So we have different types nga hidden line. And we also have the center lines, kani siya. You have long line and then one small one, or sometimes gamito nila dot, dako nga dot, the same diameter or the same kabag-on sa imuhang line. Inga na ang porma sa center lines. And we also have the grid lines. Muni porma sa grid line. Okay? Solid line siya, pero syempre naka-grid. That's what we call the grid lines, representing the axis of a symmetrical object or composition. So we also have the property lines. Long segments, unya darker sad siya. No? You have two dashed or two dashes yung small, or dots, duha ka dots, no? Indicate the legally defined and recorded boundaries of a parcel of land. So, kung mag-drawing data og land, kung paplaton mo og lot sa inyong teacher, sa inyong design nga subject, or in the future, magplot mo og yuta, ingani nga line ang inyong gamiton. You have the property lines. Again, you have the two dots or two dash lines before you're going to have a longer line. So, dapat pud ang imuhang line ani same pud siya, no, ang katas-on niya. If imo na siyang stop, half siya, half sa imuhang longer line para lami siya tan-awon. Same here, we also have the break lines. When are we going to use
the break lines. Gamito na nato kung inag-drawing na to naatay view nga putlon. So ako na siyang i-explain later. I think I have it here. Okay. Mangita ko diri sa ako ang gipang drawing ha para okay. This is an example of a break line kani siya. Dako lang ni siya nakaslant. Ang gamit ani niya nga line imo siyang pasabot ani sa floor plan nga ginama. You have stairs, no? Pasaka sa taas. Now, because ang ilawom sa stair is gigamit siya sa ground floor as the living area, kay pwede naman ang tao makalingkod ani nga part, so giputol siya sa view ang stairs. So that's why we have this one, no? Kani siya. So we call that one as the break line. So kani gagmay cute lang ni siya nga break line. We also have the utility lines. Kani siya gamito ni siya kasagaran labi na ninyo CE. In the future magama mo og kanang plans about kanang say tawag ani plumbing. Magamit din ninyo nino. So we have the gray water, ang imong potable water ug ang imong sewage system or imong mga stock pipes ano na. So kani siya. Muna siya gamito nimo. You will understand more on that one sa inagmagama na mo ubang part sa plano. Next, we have the line weights. So, the line weights is, kani siya, you have different types of solid line din he. You have the very light going up is the heavy nga line. Okay? So, ang kabag-on sa imuhang linya. So, the more nga, di ba, og ma-analyze ti mo sa kabag-on sa imong linya, you are emphasizing something on your drawing. Okay? So, I have here an example because I've already shown to you the line types nga naatay mga dashed lines diri, naatay solid lines, and we also have the line weights na ay baga, na ay nipis, dipindi og asa nimo gamiton. And we also have kani siya, line types with weights. Okay. Like this one, sige naman mo gamit ani, di ba? Sa ato ang borderline, no, sa outline na to, dapat heavy gud siya. Section lines, kani. And you also use this one for your lettering. We also have the hidden lines, baga-baga siya, naka-dash. Okay? Center lines, light. Dimension and extension lines, light rapod siya, dili siya baga. Cutting plane, kaning cutting plane, gamito ni siya class kung pareha atong giingon ninyo, cutting plane or the property line nga katong ganina, kani siya ba? Kani siya, property lines or this one as the cutting plane. This is heavy. Gamiton sad ni siya nga line kung mag-emphasize ka kung asa nimo gikat ang view sa imuhang floor plan, especially sa mga arkino or kamo sa mga CE kung naamoy gusto nga ikat nga part sa, for example, magama mo og foundation, then naamoy view nga ikat, gamaan ninyo og section, kani nga line ang inyong gamiton. And then we also have the break lines, kani siya. I usually kanang use this type of break line kani siya nga freehand ra nga style, but I don't use it as heavy line. I don't want it to be overpowering. No, depende lang gyud na siya nimo, basta dili siya gubot tan-awon sa imong drawing. The person nga imong gusto makasabot sa imong drawing, makasabot siya. Then we also have the break line mo niya kung giingon ninyo katong sa stairs bitaw ganina kung gipatan-aw ninyo the head. Kani siya nga type of kanang break line kaning freehand lang. Ako ni siyang gigamit kasagaran sa ako ang structural nga mga details. Okay? I have here an example. Katong akong gipakita kanina, no? Katong akong gipakita ganina. Okay. This is an example of a foundation plan. Now, I know that basic lang yun dapat unta, labi na sa CE, no? CE, basic lang unta ang gamunon, but na-change akong mind nga instead of teaching you very basic, I will be teaching you
sa kuan gyud sa kanang paggama na gyud og plano. But you have to be very diligent sa inyong project, labi na kay medyo na late ta og 2 weeks no tungod sa ako ang situation. But mo proceed na ko diri class, but first is magama sa katong floor plan o na ako na explain you later on. So ingon ani ang porma sa foundation plan. So makita ninyo sa foundation plan yan natay baga kaayo, natay nipis. Okay? This is how I make the foundation plan. Bagaon gyud nako ang ako ang column. This is the column and the walls. Mas nipis-nipis ang ako ang hidden line. Kaya nga naman, I don't want it to be overpowering. Di ba kung mag-imagine ka, kung imong putlon ang imuhang balay, diba, this type of plan is emphasizing nga, you are looking at a building top view, tapos imo siyang giputol, and then you are emphasizing asa dapat dapit ang iyahang foundation. So, these two lines here, kani siya dinhi, emphasizing this is the foundation of this wall. So, ani siya kabag-on. And this one, C1F1, it means column 1, footing 1. So, kani siya, mao ni siya ang nag-emphasize ani taman ang iyahang footing, ani nga column. So, ingana ang porma. Okay, let's proceed. That's the importance of having different line types and line weights. Kay, buti akong giingon ninyo class sa una nga discussion nga graphic language is very important because kung dili nimo tagaan siya og emphasis sa lain-lain nga weights, dili nimo klarohon ang imong drawing, ang resulta ana is ang workmanship on site is dili sad siya magkadimao. So that is the importance of the graphic language. That's why we need to follow. Okay, we have the character of lines. This is a mechanical line, no? Klaro siya. This is a poor mechanical line. Ano man, wala gyud siya ning sunod, dili siya straight, no? Kung moingon ganitag mechanical kanang dili siya kanang naa siya gagamit ka og tools ba. So, this is a good penmanship kung freehand, no? Di siya pareha sa mechanical nga super straight. Wala lang ni siya na straight ang awon class ha kay pag kuan ra ni pag kuha na ko sa image nya pagkat din no tapihi ang book. So anyway, so when you do freehand, ingon ani siya, this is the difference within the for the mechanical and the freehand. So mailhan gud nimo siya. Now, this is also good some nga mga artists to make an illusion of a straight line maski the freehand is putol-putol. Kay og imo man gud siyang kasahon nga straight gyud, ay tendency gyud nga mabawg. So, ang uban is para straight, di pud ipa-obvious kayo nga naa gyud po'y putol. No, undang-undangon lang nila para ang pag-drawing nila is consistent ang line. Now, we will talk about the neatness kanang, I know kasagaran sa ninyo is, you have a neat naman sad nga trabaho. But, to improve it more, kay naa pa man gyud tay uban nga mga classmate no, nga, wala pa gyud, no? So, first, to move your T-square, especially kung naanay gi-drawing din ha, para dili mahugaw, you tilt it a little bit. I-tilt nimo ang imuhang T-square if i-move nimo siya up and down sa imong table. Now, to move a triangle, imo siyang kuhaon sa tumoy, ayha nimo siya i-balhin or i-slide nimo sa T-square. Labi na gyud kung dili gyud ka tighinlo ha sa imong T-square ug sa imong triangle, mahugaw gyud na imong trabaho. Next, never sharpen on top of your drawing. Samot kung imo gyud na siyang ipapharap pud nimo sa imong kamot. So dili na siya pwede. So remove graphite ingani nimo with a clean cloth. Labi na inaghuman nimo sharpen bitaw. Kinahanglan gyud nga kuhaon nimo ang mga nabilin pa nga graphite kay ngano man kanang mupilit siya sa imong kamot niya mahugaw na nun imong trabaho. So kani pod pwede ka magamit ani kung naa kay ingon ani isod nimo og envelope, dili iasa-asa ibutang. Next,
Ayaw ibutang sa imong gidrawing nga table ang imong mga libro. Kay nagkuha nimo ana, mas smudge na dayon to bisan paglapis ang imong gigamit, no? Hugaw na kayo ang imong trabaho. Next, always wash your hands, especially kung kita gyud no kanang singtunon tagkamot, no? Kani sa number 8 pod, labi na gyud number 8 og singtunon tagkamot. So always use a dusting brush or kung singtunon gyud kag kamot, magbutang gyud kag tissue diha or kanang towel para inagbutang nimo sa imong kamot dili mo crumple ang imong papel, no? Dili na siya murag ilo inagkahuman. The next, avoid perspiring on drawing. Kung gipaningot na ta, manarapo in taon ta karon dili mo to ang singot. Next, do not touch your hair. Usahay mo, touch sa hair. Ay, lisuda po ni oy nga na, mangout dayon sa ulo. So, nagkahumang pangout sa ulo, na ato'y ginagmay nga oil din ha, labi na oily na kayo, kay way ligo-ligo, kay gagama sa plate, muhikap sa papel, di impas sa sadang drawing. No? Dili pwede na siya. So, when erasing, you can use your eraser shield. Kani siya, erasing shield ka ng metal, bitaw nga gamay niya. Naa siya lahi-lahi nga buho, lain-lain nga shape. So, muna gamiton nimo pag mag-erase ka. Kaya you don't have to repeat a line over and over again. Kay kabalo man tala, binag-mechanical, kung utruhon ganyan ni mong agi, mailhan, no? Mamaot na siyang trabaho. Next, when discussing with your classmate, no? When you adto kasi mo silingan to kasi mong classmate ha, huy ka nang Brad patanaw sa ko kasi mo trabaho. Inagtudlo nimo, gamiton nimo ang luyo sa imong kuko. Ayaw gamitan ng imong pointy nga mo'y mo touch sa kanang imong pad ba mo'y mo touch sa drawing sa imong classmate kay hugaw na siya labi na og naay singot, no? Ang kuko nimo mooy imong itudlo, pinabali ba, okay? Mailhan gyud nimo ang tao artist kay nga naon niya pag point. Okay? After you do your work, labi na og mobalik pa ka, for example, mukaon ka, always cover your sheet kay basin naa ay iring din ha mo ka litra og lukso, maimpas gyud na imong trabaho. Cover your board with cloth kung naamoy table sa balay, always gyud na nimo ginalimpyuhan. Kay nagbalik nimo ana og dili na nimo i-cover ang abog ana mo pilit. Unya og butangan nimo papel, hugaw na dayon ang imong papel. Next, when lettering, place paper under the hand mo nino, especially kung singtonon gyud ta. Effective di siya kayo kay sayon ra kayo i-slide ang imuhang kamot kung naa kay papel sa ilalom. And don't forget to clean your T-square and triangles. Kani siya art gum ang iyang gigamit. Ang ako personally, I use the kanang alcohol. Always yung ko magbutang og alcohol no sa ako ang T-square and triangle. So, rolling a drawing smears the lines. Tinuod yun na siya, labi na og lapis ang gigamit nimo. So, always use a large envelope. Next, the line quality. Okay? Line quality of your work. It should be saman, crispy, klaro, and then consistent ang gidraw nimo nga line. Straight siya pareha ang kabag-on. Okay? Ingon ana na siya. And then, kanino, kung maklaro man siguro ninyo ni nga klase nga line, kani siya, dili pwede nga ingani ta mag-drawing og line. Klaro kay nga naay kuan diri dapita naay putol sinumpayan niya. Dili siya consistent. It should be crispy, kayo nga gwapa gid siya kayo nga pagkalinya. So kanipot siya nga klase, all lines should meet at the corner. Dili pwede nga maglapas-lapas pareha ani. Dili pwede na ha. Next, if we use the dash lines, kinahanglan nga equal gid siya ang katason sa ato ang line. And then, if we are going to have this type of lines, sumpay ang diri, ang corners. Okay? And then, if we have the V here, dapat V yun na siya sa tumoy. Dili kay kanang, ang kinatumyan is kanang, kuan, wala ga tangkod. So, dapat yun siya magtangkod. Unya, ang best ana is equal sad siya, no? Equal ang kung asa dapit tong putol sa line. Okay, this one is better,
Then this one, tanawa ra gud ang pikas side ani mas taas siya i-compare sa pikas. So this one is better, naka-V gyud siya sa tumoy, then ay pa siya nigsumpay padung diri sa corner. So that is the importance of the line. So, ang next ani is ang technical pens. Now, for the CE, dili lang ko mo-require ninyo og technical pens. But these are the technical pens that the artist should be using because I will let them use the tracing paper. Okay, ako naman yung i-discuss sa ilahan ni. You already know how. Sa unang panahon, klase nga ni ha. Klase mo, palit ni yun ani. Kung mag-tech pen ta, na-adjoy ingon ani nga i-attach niya. Ang mechanical pencil, kani siya ba? Kani siya dinhi, bungkago ni siya. Bungkago ni siya nga pen. Hangtod nga, kanina lay mabilin, mauni ibutang. Ani, i-connect siya ani para makagama og gagmay nga circles. Kabalo beta sa una, wala pa ba AutoCAD sa una, so we have to buy different types of drawing materials. Karon hapit ni sila ma-obsolete di, wala ni halos kuan kay. Syempre na naman tay computer no. So, muna different types of compasses. Now, so sa ato ang kuan, magamit patag mga compass. Binawag natin mga circular, mga radius nga panggamon din ha. And also for the scaling. So, pasagaran, this is called the architect scale. Kani siyang example ani is naa sa English. So, kita is metric man tanong, nagamit ta og 1:100, 200, 1:50. So, but pasabot ana is kung in actual, for example, ang wall in actual is kuan 3,000 mm. So, pasabot 3 meters siya. No? So, inagbutang nimo sa papel, kay 1:100 man siya, imo siya drawingon nimo siya as 3 cm or 30 mm. Kay 1:100 man. Okay? Floor plan. Now, ani magsugod ha? Because I will give you the plate nga mo proceed na sa pagamaog kanang structural drawings. Okay? Paspasan na to ni gamay, no? So, we have the floor plan. Magama ta is you will establish your grid lines first. So, magama ta grid line kung asa dapit ang sukod sa tong balay. Kung pila man na siya, no? Ang kabag-on. Then next is give proper thickness to the walls. So kani siya nga grid lines class, apila nimo kung like asa dapit ang imuhang pilay kana asa imong wall, asa imuhang mga column, ingana unsa siya ka ang sukod niya ba, no? Okay, arong mas klaro ako ni i-emphasize dire be. Okay, kung pakit-on ha kay syempre wala man ta sa wala man ta sa kanang actual face to face. So for example like this one, kitay kani ha. Ani magaman ang taglain. For example, mag-drawing kitay ko og 3 by 6 nga balay. So pag magama ta grid lines, okay, 3 na. Tapos magama po kaglahi nga line diri no. Okay, 3 by 6. So, kani siya, this is 6 meters. Na. And kani siya, this is 3 meters. That is 3 by 6. So, pag magama ta grid line, inganaon nimo mag-drawing sa kauna. Inganaon nimo. Tapos, pag una ka, hala ka na, naa pa man dai ko kanang kanang column. Sige, ang kabag-on sa akong column is kanang 25 by 25. Sige, mag-drawing sa lang ko niya. Kani siya is, mo ni akong grid line, ang akong column is akong i-center to center ang akong dimension. So, from here, okay, or kitay magama kag 30, mas nindot tong 30 no, kay dako-dako, labi na mag 2 story. So, 30 kintahay ang 30 by 30 ang imong column. So, mag-drawing na sad ka diri from this line, magsukod ka din hag 15, sa pikas na pod 15. So, mag-drawing ka din hag 15, another 15 na pod ka, mag-drawing ka din ha, kani pod, mag-drawing na sad ka.
Kay butangan man ka nimo kolom ang kada corner niya. Kanina sad, imo na sad na siyang drawingan, no? Nya, kanang mag-grid lines ta, remember na nipis ra na siya ha, nipis. Okay? So, kanikintahay, ana na siya no, nagtagbo na siya din na. So, imagine na ni class ha, nga kanang kuan ni siya, kanang lapis ni siya. Okay? So, makahibaw na ka nga, kani siya dapita, that is your 30 by 30. So, inag-drawing na nimo, mo na siya bag-o nimo. Okay? Mo na bag-o nimo og drawing. So, sa imong column is, mo man ang imuhang kuan, kanang column, ang column kasagaran na ana siya sa mga 0.5. So, 0.5 ang kabag-on sa imong lapis. So, mo na bag-o nimo din ha. Kanipod, imo po na siya bag-on. Kana. Okay? Kanipod, imo na po na siyang bag-on. So, that is how you make the kanang. First, mag-establish ka grid lines una ba? Nya, pagkahuman, di ba mao man ni imong grid lines? Okay? Then, erase na nimo. Anamon po na nimo erase kay arong. Kanira ba ang gusto nimo ikuan? Kanira ba ang gusto nimo kuhaon, no? Ang imuhang kabag-on sa imong column. Una nga, dapat yun, okay raman na sa kuan mag-drawing ta, natay daghang erasures. Pero pag sa borderline, kung pwede, kanay mo lettering, dili na gyud mo sami-samion. Final na gyud na, dili ka daghang erasures. So, munang dapat, balik-balikon yun na nimo imong lettering. So, karon wad na sad na nimo. So, ato ning alisdan og color ning atong original nga grade ha, kay aron dili o maglibog sa color. Okay? Kana. Okay. Unya, pag-una-una ka hala mag-drawing ko sa wall. Sa ganito ni dinhi, floor plan, establishing your grid lines and major lines. Next is proceed by drawing such elements. I-proceed naman pa. Give proper thickness to walls and other structural elements. So, moto akong giingon no nga, magama ka sa structural element nimo imong column, tapos ang wall. Sabi ka nga, hala, ang akong wall, ang kabag-on gid sa wall kasagaran is 10. Na? 10 cm. So, buhaton nimo ana, mag-drawing ka diri og 5 mm, 5 mm, dinha na pod 5 mm. Okay, what if duha gyud ni siya ka room dinha no? Duha ka room. So, mo na siya imong wall. So, siyempre, irikso nimo na ng lapas dinha. O man na imuhang wall. Okay. So on and so forth. Okay, muna mo pang irison din ha. So naanakay sa ni nagama nga wall. Okay? So ang wall kasagaran na siya sa mga 0.4 or 0.3. Okay? Dahil na po na siya og kabag-on. No? Kung maglapis lang ta, dapat kamauna gyud ta mo control og asay mas baga, asay dili baga. Okay? We will use our common sense, no? Magama tag plano. Okay. What is the next step? Okay, ingo man siya, give proper thickness to walls and other structural elements. Next, ana is, we will, saban, have the detail for doors and door swings, stair treads, and railings, and built-in furnishings. So magama na sa taana, no? Dire. So, ang next na is, muna to nga, imo na panglinyahan. For example, dire, naakitahay kay door dinhi. From this point to dinhi nga point is naakay door. So,
maggama kag line dire, maggama kita kag line din ha niya. Ang kadak-on sa opening sa imong door is around 70. So 70 nga cm. Okay? Na 70. Now remember sa ato ang door is naana siya gitawag nga door jamb. So ang door jamb is naana siya sa mga 5 cm. So this is your door jamb. Kasagaran na ng door jamb class, gamay-gamay na siya sa kuano pero kiragod nagdili kayo ninyo ma-emphasize to kay baby pa man mo when it comes to kanang drafting, but kasagaran gyud ang door jamb ingani ni siya forma. Okay, makita ninyo diri ingana. Okay, kasagaran labaw na siya gamay, kita ninyo ingana ang door jamb. Okay, so pag manual nga drawing labi na og lapis dili necessary nga inyo gyud emphasize nga napa jud siya si will gamay ngani kay in reality mao man gyud ni na si will gamay no, lisod na kay sa manual gamay na gud na kayo dili na ma-emphasize no. So next ana is you will draw your swing sa door and so on and so forth kung asa dapit nimo butangan imong windows. So imo na siyang pangmarkahan din ha, asa dapit imong window, ba kay window din ha, mura pa siya kuan ba, sukod-sukod pa lang nimo, then asa ka mo finalize, i-erase kita na nimo, i-erase unya, paggamaya nimo. Okay? Gamay siya kaysa sa imuhang wall. Okay, ngana nang magamatag window. Okay? Na. Nagyapo na siya window jamb. Ginagmay, no? Same ani na siya jamb. Ana, sa isig ka kilid. Pero kasagaran class mo ni akong giingon og manual, dili na kayo ma-emphasize nga na ay jamb. No, na basta kay naa na siya din na mabaga lang na nimo na linya na sa imong wall. Okay? Same ani ha kung na kay window ana, ingana ra na siya. Then next, kani ingani kasagaran porma gyud class kung magamaog kanang plano nga manual no, daghan siya siwil though sa permiro ni ingon man gyud ta diri no nga kung magama tagline dili pwede ni ingani. Now this is for the final. Kung magama ta sa ato ang plano kanang naa pa siya mga gitawag nato construction lines, syempre naa pa gyud mga siwil. Okay? Next to the doors and windows, yan na ato na ka mag-define sa imuhang plano. Okay? Ato na nimo iklaro, i-erase na nimo hinahinay itong imong mga nipis kayo nga mga construction lines until ma-final nimo ang plano nimo. So, kani siya makita nimo sa floor plan, i-emphasize niya ang doors, and then katong mga furniture niya like the stairs unsa pa na nipis-nipis siya, no? Nipis-nipis. Then we have the final na gyud diri. So, I have here, I will be giving you an activity nga kanang floor plan siya, kopyaon ra siya ninyo, ibalhin ninyo sa bond paper, no? Short nga bond paper. So, ihimuan lang ninyo ang floor plan nga landscape. Okay, I will give you an activity. Ako i-post sa Google ang instruction. Okay? So, our discussion ends here and good luck with your plate.